Plus po. Will we still file that protest before the UN that you said earlier? We will file? Marami na tayong final na protest eh. Meron na sila mga final na protest natin. Wala na, sir. Well, ang importante lang dito, it is still kept, no, yung, let them defend themselves in the international fora as to where the validity of their claim lies in. Sa atin, just to move on forward, di ba natin pwede pag-agrihan na yung mga pinagtatalunan natin, kunyari, Spratlys, o sige, pinagtatalunan natin yan, isang kategorya. Pero hindi naman natin pinagtalunan, tulad ng Reed Bank, no, 1970s pa tayo dun eh. Kailan yung 9-dash theory na, parang late 2000 na dumating eh. Bakit naman biglang nadamay itong hindi dati kadamay? Okay. Thank you, Mr. President. Baka meron pa yata sa local. One last question. Okay. Hindi, dito na. Teka, pakitaas ka kami, ilan ba kayo? Oh, last two. Okay. Okay. We would like to know if, I'm Charles Ignacio, Philippine Daily Inquirer. I would like to know if there's a plan to strengthen the present Mindanao, Task Force Mindanao River Basin project, no? Because I think the head of this was armed with a resignation letter, and the past president ignored it and said it will be presented to you. I wonder if this resignation letter, Bishop Quevedo, was presented to you. I don't get the question. Is there a resignation letter? Resignation letter, yes. There's no resignation letter that I saw, no? But I was handed several documents. But Bishop Quevedo did say that his term ends 2012. 2012. Okay, So- last. TV5. Romel. Sir, morning, sir. Good afternoon, sir. Sir, simple lang, ano yung plano natin dito sa mga kababayan natin dito sa Central Mindanao? Kasi hindi naman ngayon lang binaha ito. At may posibilidad na baka magtuloy-tuloy pa yung pagbaha dito. Kasi kahit kiniklear nila yung mga water lilies, may bumababa. Ano po yung plano natin, President? Thank you po. Well, tuloy-tuloy muna yung ginagawang pag-clear niyan, no? Hindi ka naman siguro kakarating lang. Kanina namin dinidiscuss pa yan. Pero bottom line, yung lahat na dito sa evacuation center, yun ang unang priority ko. Inaasikaso ba sila? Pag inaasikaso, may pagkain ba? Meron ba shelter? Meron bang gamot? Pag yung masyado kayong dikit-dikit at meron isa nagkaroon ng karamdaman, madali magkahawa-hawan. Tinanong ko na rin yung tubig. No? Tubig na inumin. Meron ba dyan na ligtas? No? Sufficiente ba? At ang report sa atin, pinoprovide nga ng city government. Okay yun. Plus, nag-provide na rin ng DOH. Yung binigdaw kanina kung anong assistance na naibigay both sa Region 12 at saka sa ARM. No? Tapos, yung pag-uwi natin dito, papasa natin sa consultant sa atin lahat, no? I-review itong plan for the Mindanao River Basin Development. No? I-re-evaluate all of these so-called high-impact projects. Ito ba ang tamang intervention para maibsan yan? I also will be consulting, at hindi ko nabanggit kanina, yung malaking incentives to go into biofuels under our various laws. No? So I will be asking the Department of Energy to evaluate. Totoo bang pwede ma-transform ito hyacinth, no, into fuel to generate electricity? I will ask if they already have a study on it. No? Yung, siguro, the Department of Health will also weigh in. Ano bang kung sinunog yan, kunyari, kinonvert mo muna into biomass, sinunog mo yan, ano bang ipoproduce niya? May plus, may minus. Pero curious lang ako, na baka pwedeng magkaroon ng use ito nagpapipinsala sa atin napakatagal. So if I can just add, no, di ba pag pisina ko katabi yung Pasig River, araw-araw may water lily ako dumadalaw sa akin, no? Pero hindi katulad nito, no? Na yung kanina, siguro close to 2 meters yung tinututungan ng tao na lumutang. Siyempre yung hyacinth sa taas, may kangkong raw sa ilalim, pero nakita mo putik na, ang kapal ng putik na parang lumulutang yung putik na parang, impression mo, no, putik na mound of about 1 meter to 2 meters in height. At syempre, pag gano'n, sufficient velocity, lahat ng infrastructure, kaya mo sirain yan. Papatanong natin yan, no? How did it get to that point? No? Yung, may nagbibiro nga, kung nadala natin sa Spratlys yan, yung mga isla natin doon, yung islets, maski high tide nakalutang. No? Pero, sorry, pinag-aako lang konti mood. Kanina lang talaga, nung umiikot kami, tinitingnan lang namin, kung sakali makuha man natin lahat yan, saan mo ilalagay? Dahil, di ba parang yung pag tinignan mo, may portion,
nakalublob pa rin sa tubig eh. Yung kabilang portion naman parang hindi, medyo masikip na rin. No? So, below sea level raw to Cotabato City. Nung araw, kala ko medyo upland ng konti ito eh. Pero dito nga pala labasan. Pag tinignan natin kanina, palakad lang dito, pag tinignan niyo yung buhangin na nasa labas, di ba parang may mga seashells pang kasama, parang nasa beach ka. Napaka-inland na natin ito. So, ano nga ba ang mga anong pwedeng gawin, kailan gagawin to, yun ang pinangako natin sa mga LGU, na pagbalik namin, meron na tayong konkretong plano at timetable no kung ano mga gagawin. But of course, pwede kang gawin sa tag-ulan, meron kang kailangan hintayin nung bumalik yung tag-init. Pero sa ngayon, gusto ko lang, pag bisita ko dito, makita ko personally, pero more than anything, ma-emphasize na kailangan, hindi yung dahil dadalaw ko, naasikaso lahat. Kailangan, maski wala ako dito, inaasikaso hanggang kakailanganan ng pag-asikaso natin mga kababayan dito. Ngayon yung parating binabaha, sorry, last year na lang, paalala ko lang magse-celebrate pala kami ng 1 year sa in 1 week's time. No? Kaya yung sakop po namin yung ngayon pa lang. Okay po. Gandang hapon sa inyo lahat. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you.